Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit natin kahapon ang tungkol sa kamatayan ng isang taong mananampalataya. Ano ang pangyayari sa kamatayan ng taong nananampalataya? Sa ngayon ay ang mababanggit natin bilang pagpapatuloy ay tungkol naman sa kamatayan ng taong hindi mananampalataya. Yung mga taong gumagawa ng mga kasamaan o kaya ay gumagawa ng labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na kapag malapit nang mamatay ang tao, magpapaalam na dito sa mundo at papunta na sa kabilang buhay, ay dalawa lang, taong mananampalataya at taong hindi mananampalataya. Magsipagbaba ang mga anghel. Napakaraming mga anghel. Yung mga taong mananampalataya, magsipagbaba ang mga anghel, napakaraming mga anghel. Itong mga taong hindi mananampalataya, kapag sila ay dumating na sa punto na malapit ng mamatay, ay magsipagbaba din ang mga anghel. Itong mga anghel na bababa ay, ang kaibahan nila ay yung mga anghel na bababa doon sa mga taong mananampalataya ay napakaputi ang kanilang mga mukha at para bagang ang kanilang mga mukha ay araw. Kung natatandaan natin, araw. No? Ibig sabihin, napakaliwanag. Itong mga anghel na bababa dito sa taong hindi mananampalataya, ay ang mga anghel na ito ay, sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, sudul wujuh. Napakaitim ang kanilang mga mukha. Napakaitim ang kanilang mga mukha. Wa ma'ahumul musuh, at mayroon silang daladala na musuh. Ang ibig sabihin ng musuh sa paliwanag nito ay kafan. Pero iba ito kaysa sa daladala ng mga anghel para sa mga taong mananampalataya, kasi yung mga anghel na daladala nila ay kafan na mula sa paraiso na may kasamang pabango, napakabango. Itong musuh na tinatawag ay kafan na mula sa impyernong apoy. Bagamat ito ay napakabaho. Napakabaho. Napakaraming mga anghel ang bababa, kasi sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga anghel na bababa sa mga mananampalataya ay uupo sila maddal basar, sa abot tanaw, ang dami nila. Itong mga anghel para sa mga taong hindi mananampalataya, bababa sila, uupo sila, maddal basar, abot tanaw din. Napakadami nila mga kapatid. Napakadami nila, tulad ng nabanggit natin na sinabi ng propeta, na napakaitim ang kanilang mga mukha at mayroon silang daladala na musuh o kaya ay kafan na pambalot sa kaluluwa ng mga taong hindi mananampalataya kapag sila ay namatay o kapag naghiwalay na ang kaluluwa at ang katawan. Itong taong hindi mananampalataya, kapag lumabas na ang kanilang kaluluwa, ay hindi biro mga kapatid. Bakit? Kasi itong mga anghel, hindi lamang yung daladala nila yung musuh, yung kafan, para pambalot, kundi mayroon din silang tungkulin na ang kanilang tungkulin ay hahampasin nila. Hahampasin nila itong tao na ito na malapit nang mamatay, hahampasin nila. Kasi dahil sa kanyang hindi pananampalataya, dahil sa kanyang masamang gawain, ay hindi yan agad-agad lalabas ang kanyang kaluluwa. Hindi agad-agad lalabas. Kaya hahampasin ng mga anghel. Na kung makikita natin sa isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kung makikita mo lamang, o Muhammad, kung makikita mo lamang, para sa ating lahat, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, na ang mga zalimun, mga taong mga hindi makatarungan, pag sinabi na zalim ay nagmula sa salitang zulm, na ang zulm ay ang hindi pagiging makatarungan. Yung sumamba ka sa iba, hindi yan makatarungan, kasi makatarungan dapat ang sambahin mo ay yung lumik ka sa iyo. Shirk, ang zulm ay shirk. Inna shirka la zulmun azim. Kabilang sa kahulugan ito yung mga zalim mo na yung mga taong wala nang ginagawa kundi ang kanilang mga gawain ay labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila makatarungan. Hindi sila makatarungan sa pagitan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa sila makatarungan sa pagitan nila sa ibang mga tao, sa kanilang kapwa. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, na sa panahon na nasa kahirap-hirap na sitwasyon, na habang sila ay malapit ng mamatay. Ibig sabihin, damang-dama na nila yung kahirapan, naghihirap na sila sa paglabas ng kanilang kaluluwa. Wal malaikatu basitu aydihim, na ang mga anghel ay naguunat ng kanilang mga kamay. Kasi hahampasin na ng mga anghel ang taong ito, o ang mga taong ito na mamamatay na. Akhriju anfusakum, sasabihin ng mga anghel, ilabas ninyo ang inyong kaluluwa. Ilabas na ninyo ang inyong kaluluwa. Hindi biro, mga kapatid, na sa isa pang talata na kung naalaala natin ay nabanggit natin ito noon, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq. At kung makikita mo lamang, o Muhammad, para sa atin itong lahat, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, habang kukunin ng mga anghel ang kaluluwa ng mga taong hindi mga mananampalataya, mga taong mga gumawa ng mga kasamaan, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ay hahampasin nila ang kanilang mga mukha. Ibig sabihin, yung mga anghel, hahampasin ng mga anghel ang mga mukha ng mga taong ito na hindi mananampalataya. Kung sila'y nakaharap, hahampasin ng mga anghel ang kanilang mga mukha. Kung sila'y tatakas, nakatalikod, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, at hahampasin ng mga anghel ang kanilang mga likod. Sa bandang likod o sa kanilang puwit, bandang puwit. Tingnan ninyo. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Hahampasin ng mga anghel ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga likod o ang kanilang bandang likod. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay dito. Tatalsik na dito yung kaluluwa. Na. Papaano ang pagtatalsik ng kaluluwa ng taong hindi mananampalataya, gumagawa ng kasamaan? Hindi katulad ng paglabas ng kaluluwa ng mga taong gumagawa ng kabutihan. Mga taong mga mananampalataya. Kasi ang mga taong mga mananampalataya, ang paglabas ng kanilang kaluluwa ay yung nabanggit natin na sabi ng propeta na parang patak ng tubig. Itong taong hindi mananampalataya, gumagawa ng mga kasamaan, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu min as-sufil mablul. Fayantazi'uha, bubunutin na, kukunin na ng mga anghel ang kaluluwa ng mga tao na ito. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu min as-sufil mablul. Na parang pagbunot sa safud. Alam niyo yung safud? Ang safud ay isang bakal
na mayroong mga sabi natin na mga kawit, yung mga may mga may mga ganon-ganon, may mga tinik-tinik na bakal. Yung tuhog, mayroon siyang mga ganyan-ganyan siya, no? Sabi ng propeta, kama yung tazaw as-safudu, parang paghugot sa isang bakal na mayroong mga kawit, mayroong mga tinik, minasufil mablul, mula sa basang balahibo. Alam mo yung basang balahibo? Halimbawa yung balahibo ng tupa, ilalagay yung dyan, ilalagay yung tuhog na yan na bakal, na may mga kawit siya, may mga tinik, hihilain yan. Sabi, parang paghila, parang paghugot ng bakal na may mga kawit mula sa basang balahibo. Kasi sabi ng mga ulama, basang balahibo, pag basang balahibo ay ibig sabihin, pag hinila mo yan siya, dumidikit yung mga balahibo. Ibig sabihin, yung mga balat talagang nauunat siya, nauunat talaga. So napakatindi talaga yung paghugot doon sa kaluluwa ng tao. May tatalsik na. Isipin lang natin, isipin lang natin yung isang halimbawa, isang hayop, isang tupa, pagka babalatan lang natin, isipin natin na babalatan ng katawan natin. O tatanggalan lang ng mga, itong buhok lang natin. Napakasakit, di ba? Tatanggalin. Paano kung tatanggalin ang balat natin? Na normal pa yung pagtanggal ng balat. Kung tutuhugin ito, na nakatusok yung bakal na dumidikit yung mga balat, dumidikit yung mga balahibo, ganun katindi. Napakasakit na nararamdaman ng taong o ang mga taong hindi mananampalataya, mga taong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau tara, idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al-hariq." Nabanggit sa banal na Quran. Ito, sasabihin ng mga anghel, "Wa dhuqu adhab al-hariq." At lasapin ninyo ang nakakasunog ng kaparusahan. Nakakasunog ng kaparusahan. Talagang katakot-takot yung pangyayari pa lang ng paghihiwalay ng kaluluwa ng tao at saka yung katawan ng tao. Tayo ay magpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag ang ating pananampalataya at laging mananatili ang ating pananampalataya sa pananampalatayang Islam. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo malilihis ng tamang landas. Lagi natin babasahin ang aklat ng Allah, ang banal na Quran. Lagi nating pag-aralan, matutunan ang mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo niya tayo sa impyernong apoy. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.